bad trip eh. Kasi kami na eh, hype na eh. Biglang tumalon yung CD namin na hindi namin, ba't ganun? Pero ang ano doon, mata sa mata lang kami, pagtalon, bilang kami ng ano, continuous, nagtuloy namin yun. Yung pala, sinadya pala yun, nagpatalunin. Andyan yung pupunta kayo sa Rockwell, may mag-aabang sa inyong ano, may siyempre hijack eh. Ano yan eh, enemy of the state eh, enemy of the state. Kumbaga, ang dami niyang naging ano nun eh, parang all eyes on me. Kasi nangyari nun, parang kami yung natira kay Mike nun. May maraming problema na nangyari. Respeto kay Mike, kay hijack. Ayoko munang magsalita, pero ayun na yun eh. Ayun, hindi natuloy. Pauwi namin, gulat na lang kami. Paglabas namin ng highway, may pumutok na, pang, 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 pang. Katabi ko, bagsak, tinawaan na. Kung wala kang dating, tapos ang pati mo sobra, ito dapat gawin bago ka pa magangas. Bumili ka muna, men. Huwag mo malagang pumorma. Yo, what's up mga ka-street? Ako nga pala si Nads, aka Nadong Bagsek, at kasama ko si Righteous One 187 Monsters, and this is Street TV. At andito nga pala kami ngayon sa 13 Martires, Cavite. At syempre, isang OG na naman ang may interview natin ngayon. Sino ba yan? Siyempre, from Havoc Entertainment, walang iba kundi si Levi ng Armada, siyempre. Yeah. Tara, kita na natin. Ako po. Ako po. Gandang gabi, nandiyan po ba yung Havoc Entertainment? Oh! Man, ilang dekada na. Pasok kayo sa akin. Boys, magandang gabi po, magandang gabi. Team ko to, team ko, sila Nads, yan. Let's go. Check, yan. Pasensya na kayo sa aming Yo, dito pala kami, kasama ko ang company Evel, Havoc Production. So may konting salo-salo sa bahay. Linggo, medyo nagkatipon-tipon. Medyo libre lahat. Kasama ko si Nico, si Keteng, si John Paul, and si Alan. Sagurin na natin bahay niya. Tol, Kuya Levi. Tayo guys, nandito tayo kay, siyempre, alam niyo na, Levi. Mga boss! Havoc Entertainment. Ang dumi nga lang kamay ko, nag-ano ako ng full castle eh. All time. Yo, ako nga pala si Levi, kilala bilang Havoc ng Southside Riders dito sa Cavite, Havoc Production. At ito ang kwento ko. Nagsimula ako dati, mahilig ako sa basketball lang. And then, narinig ko yung master plan. Tapos nakikita ko, kasi nung high school days, I think, parang second year high school, mayroong isang grupo sa amin doon na kung tawagin ko, shoutout, Master Ace Crew. So, dinuduplicate nila yung master plan. Sumasali sila, naalala ko, sumali sila sa The Way of the Plan ng Itbulaga. Every time na may program sa school namin, may nagpe-perform sila. Sabi ko, ayos, astig. Sana maging member nila ako. Kaso hindi eh. And then, that time, nakikinig ako ng music. Iba't iba. Andyan na yung, siyempre, Andrew E. Andyan na, Francis M. Yung mga praning. Tapos pumasok pa yung malupit na Ghetto Dogs. What the fuck? Ang lupit nun. Talagang sabi ko, ay, nangyari nun. Kada Christmas party, piniperform ko yung mga kanta nila. Oo. Kakanta ko kahit 2 verse lang. Tapos sasabayan ko lang. Tape pa nun, cassette tape. Then, sabi ko,
Gusto ko makasulat ng sariling kanta. Tiyempo din, dumating si Kingpin from Tondo. Kasi napakinggan ko, may isang tropa na kakilala niya, which is ka-schoolmate ko din, nagdala ng tape, which is K9 Kilas. Pakinggan ko, wala, kalaban niya ng Ghetto Dog, sabi sa. Pinakinggan ko. Tapos, siguro a few months, dumating siya after ilang buwan, napakilala sa amin. So, yung pala, itong si Kingpin, si OG, usap OG Kingpin, may bahay din sa lugar namin. Kabilang barangay lang. So, inundro sa amin, pinakilala. Na ito, mga nag-rap to, mga aspirant. So, yun, sabi sa amin, gusto nyo tayo kayo ng grupo, pwede kayong mag-create ng isang grupo, laban kayo ng mga rap contest. Doon na nagsimula. Sabi ko, paano? Sabi niya, sulat kayo. May mga... Sino yan kayo? Sino may ano? Si Kingpin. Si Kingpin ng Renegade. Noon, that time, LOC pa siya. K9 Kilas. K9 Kilas yung grupo nila. Siya si Grim Gray pa that time. Ayun. So, sulat ako ng ilang lines. Pinapacheck ko sa kanya. Okay na ba to? Yan, kaya mo pala eh. Doon na yun nagsimula. Naging grupo ko si Danger from Makati, napunta ng Bulihan. Si Vincab from Delpan, napunta ng Bulihan. And si Half Dead, na taga Bulihan na talaga, which is siya yung nag-introduce sa amin kay Kingpin. Simula kaming lumaban ng rap contest. Way back 1996. 1996, nagsimula kami parang month of November. So simula natayo yung grupo namin. Bumuluso kami ng 1997. Bumakba kami ng rap contest kung saan meron. Bakba kami. GMA, una sa Bulihan, Pace, banata namin. GMA hanggang sa umabot kami ng San Jose, ng Manila na, ng Delpa, ng Camarin, at humakot kami din ng hindi naman sa awa ng Diyos siguro. Nagustuhan yung namin, siguro, sa Bulihan. Hindi ko na mabilang Ang dami din. Nananalo kami, sa madaling salita. Anong pangalan ng grupo niyo? Ang grupo namin noon, Cavite Most Wanted. Cavite Most Wanted. Naglaban, sumali kami ng tansa, nakalaban namin sila Conflict, KFS, ang grupo nila. Champion sila, first kami. Oo. Ayun, naglaban kami sa General Trias. Kami naglaban nung nagpanagpo. Then, sabi ni Rodel, dadayo ko kayo ng Manila. Laban kami ng Tondo, laban kami ng Delpan. That time naman, hindi namin alam na nakalink na siya kay Hijack. So, sabi ni Rodel, parang may mga dadayo kung which is yun yung Camarin. Lumaban kami ng Camarin. Pag namin doon, which is event yun ng AWOL. Yung AWOL. Sila Cosa Ona, sila Limuel. Event nun. So, nung kami nasasalang, bad trip Kasi kami hype na Biglang tumalo yung CD namin na hindi namin, ba't ganun? Pero, ang doon, mata sa mata lang kami, pagtalon, bilang kami ng continuous, natuloy namin yun. Yung pala, sinadya pala yun, na patalunin, na, ito yung kwento Sinadya, sabi niya, pinadya pala yun pala, that night, i-introduce na kami ni Hijack as part of Armada. So yun, hindi na kami para sinali as a contestant, hindi na Pero ang pinagmamalaki ko doon, although nangyari yung problema, nag-perform kami, tinapos namin, na-execute namin ng maayos. Ayun, tapos nung nagulat na lang kami, nakaupo kami. Wala tayong pag-asa. Nagulat kami nung i-announce sa mga winners. Pinakilala kami as, may bago kaming member ng Apocalypse Armada, which is yung Cavite Most Wanted. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy. Tapos nagkaroon kami ng project under Apocalypse Record. Nakapag-record kami ng 2 tracks na
Yung title is Huwag Kang Magtaka, tsaka yung Damay-Damay Lahat. Dami kami ng compilation, ano yun eh, compilation yun. Kami, may mga taga Delpan, Renegade Soldiers, AWOL, sila Jada Il and Artag, rest in peace Artag. Ayun. As part of hijack team, marami. Andyan yung Trovol, andyan yung Kulitan, halo-halo eh. Pero masaya. Ang saya nun. Andyan yung pupunta kayo sa Rockwell, may mag-aabang sa inyong may siyempre hijack eh. Ano yan eh, enemy of the state eh. Enemy of the state, kumbaga. Ang dami niyang naging nun eh. Parang all eyes on me. Kasi nangyari nun, parang kami yung natira kay Mike nun. Parang nangyari nga, parang outlaws, Tupac and outlaw, gano'n eh. Na pupunta kami ng Rockwell, may Trovol, kami, naging grupo na, kasi binigyan kami ng grupo nun from Cavite Most Wanted, napunta ng CIA, Cavite Infamous Army. Ayan, kami, at ang Renegade, kami lagi magkakasama. Parang 8 kami. 8 sa likod ni Mike nun. So, kada lakad niya, dun kami, punta kaming Tondo. Si Kingpin, pag Tondo, ay, walang problema. Towel, ano yan. Parang kagawad yan dun eh. Hindi naman sa tapang, respeto din. Pag nakita si Kingpin. Oo, hindi naman yan, oy, kakanain nyo kami? Hindi. Respeto ba? Magaling makisama, babalikan. Kaya kami, pagkasama namin si Kingpin, walang problema. Ang nangyari nun kay kasabid hijack, halo-halo eh. Kulitan, Trovol, andyan yung asaran. Pero more on asaran talaga eh. Para kami mga bata dati. Hindi naman bata pa kami natin. Pero para kami mga pag magkakasama kami sa likod ng ilaw, kulitan lang eh. Nag-i-stay kami sa studio ng 1 week, puro kulitan lang. Tawanan. Ayun ang talagang hindi ko nakakalimutan. Malilimutan doon sa part na yun. More on, basta ba ako kulit? More on kulit. So yun, sa track na, Huwag Kang Magtaka. Ano siya eh, para siyang nabuo yun as diss track na simple lang eh. Which is ang nangyari. O sige, sinong kalaban ni boss? Aritin din natin. Pero hindi pwede na pahapyaw lang kasi nga hindi pa naman natin hindi naman kami ganun ka-expose pa nun. Tapos pag piniperform namin yun every time na pumunta kami ng Malate, may gig doon sa Libis. Pero pinanindigan namin kasi hindi siya applicable sa ganung event, pero binabanatan namin. Rockwell, Krakatoa, na puro social, puro hype sa amin, ganun eh. Parang, yun yung tumatak sa kanila na, mga bata ni Hijack, ayan na naman sila. Kasi kayo yung parang front up nun. Diba? Kami nun. Before si Hijack, kami muna eh. So alam nila, parang hindi to pang masa. Yung bitaw namin nun, iba. Para kaming Parang gera-gera. Yes, gano'n. Parang gera-gera, Ibig sabihin, hindi natutuwa yung mga tao. Hindi, ang nakakatawa doon, may kita mo yung sino nakikinig. Makikita mo, may naiiwan eh. So, wala kaming pakialam. Pakinggan nyo kami o hindi, pe-perform namin to. Ito yung kanta namin. Magulat ka na lang na yung iba, nakaganon. Hanggang sa, sila pala yung, sino sila? Southside Riders yan. Hawak ni, So, hanggang sa na-invite na kami sa mga gig ng mga iba't ibang, mga college, parang grupo na, hindi, mga sosyalan, even Blaze It Up Tour. Nag-perform kami dyan. Puro social dun eh. Puro Ayan, na-invite kami dyan. Then, na-feature na kami sa Urban Mix. Dahil sa track na yun. Na-interview kami doon. Way back kay La Dash. Urban Mix, Channel 23. Ayun. Tapos, naka-schedule na kami para ilabas na under Apocalypse Armada. Hindi na natuloy. Ano nangyari? Hindi rin namin alam kasi meron kaming studio nun sa Makati, which is kila Jada Il. That time, may mga kanya-kanya kaming trabaho.
kinonta kami ni Mike, ni Hijack na, may project tayo, kailangan nating magstay parang 3 to 5 days. That time, nasa McDonald's ako eh. So, nag-leave ako. Pagdating namin doon, although nalayin na namin lahat ng track, ng kanta, kompleto na yung lineup, so meron na lang kulang na gagawin. Hindi rin namin alam na hindi ko alam eh. Bigla na lang na may problema. So, that time, yun, may maraming problema na nangyari. Respeto kay Mike, kay Hijack. Ayoko munang magsalita, pero ayun na yun eh. Ayokong manghimasok. Nangyari na kasi, pero respeto pa din. Ayun, hindi natuloy. May nangyaring problema, pero hindi natin para pag-usapan lang na nakaraan na yun eh. Ayun lang. Ayun, after nung nangyari sa kampo ng Apocalypse, nagkawatak-watak kami, hiwa-hiwalay. Pero syempre, hindi kami tumigil. Kumilos. Si Kingpin, nagtayo ng Kingpin Entertainment sa Bulihan, which is recording studio. Tapos kami, nagbuo kami ng mixtape under Kingpin Entertainment. Then, siguro mga 12 tracks, mixtape lang, pero underground, CD, bilhin mo to. And then, 2006, nag-decide si Kingpin na bumalik ng Manila. Hype na yung yung Bulihan nun, buhay engganyo na. Kumbaga, ang dami lang nahubog na mga nag-record sa kanya, sa studio ng Kingpin Entertainment. That time, sa hindi inaasang pagkakataon, kailangan niyang bumalik ng Manila. So, umalis siya. Tapos, sabi ko sa kanya, OG, ituloy ko yung kasi sayang. Which is yun din ang niya, ayun, mabuti. Good yan. At least tuloy-tuloy yung music ng Bulihan. Kasi ang lakas ng Bulihan. Doon na nabuo yung Havoc Production. 2007, tayo ako ng recording studio. Ang daming nagsulat. Ang daming nahumaling sa music, sa rap music. Even second year high school, pupunta sa studio, mag-record. So, ang saya. Kasi siyempre, dati, parang pag hip-hop ka, Ngayon, nung time na yun, naramdaman ko na, wow, ang daming nakaka-appreciate ng music. Kaya yun, tuloy-tuloy from 2007. Tapos kandak ako ng mga event, rap contest. Andiyan pumapasyal na yung mga idol natin, mga kaibigan natin sa Manila from 187 Mobsters. Sila Mike Cosa, J-Skills, sila Righteous One, sila Abaddon, Curse One, sila Innocent One, One Thugs. Dami na. From Laguna, andyan sila Brian Botangero. From GMA, andyan si Daming. Ang daming suporta. Kaya ang saya ng hip-hop that time, 2007 hanggang 2013. Tuloy-tuloy. Sabog ang hip-hop dati ng Bulihan. Dinadayo. Every event, dinadayo. Andyan, nakakatuwa na nakapag-create ang Havoc Production ng mga musikero na hanggang ngayon namamayagpag, like si Jonas, andyan si Mob, andyan sila AK Fella, sila Phone 9, di ba? Ang dami nila, nakakatuwa na tuloy-tuloy. 2013, naiwan ulit kasi nag-decide ako na may panibago kong journey na dapat tahakin, which is from seryoso na. Pero hindi naman nahinto. Naiwan ko kay Paul yung studio. Nasabi ko sa kanya, andito yung studio, ituloy-tuloy yung music. Ang maganda doon, nagtuloy-tuloy sila kahit wala ako. Na hindi na siya as business From sariling nag-create sila ng mga songs na ilabas. Ayun. Mga nakakolab, nakasama ko na din si Blessed Kang sa album ni Phone 9 na Drop Zone. Title nun is Isang Maling Galaw Mo Lang. Sa album ni Phone, sabi niya, Kuya Lev, dapat ka dito. Then, lumapat ako. Nung pagkalapat ko, bigla niyang hinain yung makakasama. Si Blessed Kang, naalala ko nga nun,
may mga ano sila ng 187. So, okay lang. Gawa. Anong year yan? 2009. 2009 yung album na yun. And then, sunod, One Thugs and Harmony. Ayan. Sa project din ni Fo 9. Ratratan din. Kasi, pasa-pasa, ginawa ni Fo yung beat, lumapat ako, tapos, send na lang. Send na lang. Pasa trap. Pasa track na lang. Tapos, naggawa kami ng project ni Abaddon. Unang-una naming project ni Abaddon is may client ako sa studio na gusto siyang maging makakulab. So, si Abaddon, mabait yan. Isang sabi mo lang dyan, palambing naman, Benson. Sige. Yun yung hindi nyo kami kaya. After nun, sabi ni Abaddon, Kuya, kuha naman tayo. Gusto ko kasama yung Southside Riders. Kasama sila Danger, sila Havo, o sila Half Dead. So, gumawa kami yung tatawanan na lang. Beats by Fo 9, tapos lapat si Abaddon. Siya yung hook. Ako nagagawa ng hook. Siya yung hook. Ang galing. Lapat kami doon. Then after that, nag-project din kami with Curse One, which is under Drop Zone mixtape din. Si Earl na gawa kami ng Sorry Song. Yan, love song. Kaling ni Earl. Lalapag talaga yan. May breezy voice na ba? Meron na. May breezy voice na that time. Kumbaga, ano na rin sila nun? Yes. Kasi, every event namin nun, kakantahin namin yun eh. Si Earl, papunta talaga yan. Pupunta yan. Then, after na. Tuglaks. Ang dami. Si Tuglaks kasi naging tambay na sa studio yan eh. Taga-Dasma lang dati yan eh. BNC. Tambay ng Actually, may winecord sa akin si Tuglaks na track na yung di sadya na acoustic. 2009 or 10. So, kuya, subukan ko nga i-lay-in to. Sample. Tuglaks, nakagawa kami ng track na yung Badya with Smugglers and Fo 9. Ginawa namin yan sa studio sa Bulihan. Kasi si Smugglers nun, bata pa sa Smug nun eh. Sabi niya, gawa tayo ng kanta. Kasi yung studio ko dati, every time may pupuntang artist, pinapapirma ko, pinapasign ko sa pinto. Yan, 2009. Tuglaks, Smugglers. Ano pakiramdam ng voice na napaperma mo sila yung Smugglers? Oo. Na ngayon, nagtuloy-tuloy sila. Oo nga ang saya kasi dati, hindi kami talagang pag magkakasama kami, para kaming kulang na lang, basta. Tapos nakakatuwa na alam ko na mangyayari yung kung nasan sila ngayon. Napakasisipag, determinado, magaling, mahusay. Bukod dun yung focus. Kaya hindi ako nagtaka na kung nasan sila ngayon. Naisip mo ba yung benta kay Boss Toyo yung pintuan na yun? Totoo, kasama ba to, Gagi? Yung pintuan, hindi. Actually, sabi nga nung bayo ko, Kuya, ba't di mo to? Kasi pirma to nila J-Skills, nila Mike Cosa, nila Tony Chrome, ni Gab. Si Gab may pirma doon. Si Gab, si Abaddon, sino pa? Hijack. May pirma pa nga doon, SM Dasma eh. Ayun, lagi silang, kasi anytime napuntang tropa, mga 187 mobs, tas pagpuntin sa bahay, sila Skills, parang feel at home din, at home, parang, kasi mother-in-law ko, cool din eh, kaya kasundo din nila eh. Way back 2010, yan, tuloy-tuloy yan. Tony Chrome, pupunta yan madaling araw, kasi may ginawa kaming Christmas album, Ghetto Christmas, 2009. May track kami doon, yung Paskulitan with Danger. Ako at si Danger. Deliver si Gab ng mga CDs. Madaling araw, alaub na. Parang takot makita ng ibang tao. Ayan, kasama niya si Tony Chrome. Hip-hop, as para sa akin, buhay ko to eh. Nagkamulat ako, although music sa family namin, music talaga eh. Kasi may mga kuya ako na naggigitara, mga ate ko kumakanta. Ako,
music din, nagkikitara ako, nagki-keyboard ako, kumakanta ako kahit hindi maganda yung boses ko. Pero nung naramdaman ko tong hip-hop music, iba eh. Ipinaglaban ko to kasi naramdaman ko nun. Masasabi kong pinaglaban ko to dati sa nanay ko eh. Ayaw niya eh. Ano, addict? Ano ba yung tugtugan mo pang addict? Pero pinaglaban ko. Umaalis ako, tumatakas ako ng madaling araw para lang pumunta ng mga event, rap contest. That time, 13 years old ako. Manonood lang ako ng mga party. Tapos hanggang sa maglaon, nagkaroon ako ng mga project, kaibigan. So kailangan kong umalis ng bahay ng 1 linggo. Sabi sa akin ng nanay ko, wala ka namang mapapala dyan eh. Paano pag uwi, hip-hop, pag uwi, gutom. Ayun, laging sinasabi sa akin. Na sinabi ko sa kanya, hindi, may kahihinatnan to. Which is nangyari yon nung nagtayo na ako ng recording studio. Kasi naging bread and butter ko talaga siya. Yun na yung habok. Yun yung Habok Production. Hindi man ako umani ng pera sa mga gig. Kasi uwi ako dun, may dala lang ako, 300 pag uwi. Magpe-perform kami. 4 kami maghahati. So, mayroon kaming labas na yung pamasahe, tsaka naglugaw na kayo. Mayroon kang malinis sa 300, pasalubong mo sa nanay mo pandesal. Siyempre, umaga na. Ito na. Meron din. Hintay ka lang. Nangyari pala yun, hindi sa show, sa pagtayo ko ng Habok Production kasi tinangkilik sa Cavite, sa Bulihan. Ang location ko is nasa Bulihan. Ang mga client ko from Laguna, from Bataan. Basic, kay Kingpin, basic, eto, ganito lang yan. And then, that time, pag-setup, tinuruan ako ni Kingpin. Tapos, in-improve ako with Fo 9. Si Fo, Explorer yan eh. Kuya, ganito gawin mo. Binigyan ako ng idea. So, tapos pinagsama ko, ayun, hanggang sa ako na mix down ng mga vocals. Nagtagpo kami, parang lang eh. Hindi sa inaasahan eh. Parang, para bang nagtagpo yung parehong lasenggo na gustong uminom ng Red Horse. Ganun lang eh. Wala naman kaming before, wala kaming, sino ka ba, sino. Nagkita-kita lang kami, parang, hindi ko alam na that time ng Armada Days, may napapainggan sila sa amin. Tapos ako naman, napapakinggan ko na yung mga unknown critics nila. Sino kaya itong mga to? Hanggang sa nagtagpo kami, napatira ako kay Kingpin siguro 2 months sa Wagas. Doon pumupunta sila Jopper, sila Kial, tsaka si Gab. Pasyal doon. Kakakwentuhan. Ganito, ganyan. Napainggan ko yun. Hanggang sa na-invite kami sa Delpan. Yan, kila Smaglas. Inuman, freestylan. Ganun lang hanggang sa tuloy-tuloy na wala naman kaming iniwang masamang tinapay sa isa't isa. Although Cavite ako, Manila sila, naghiwalay kami ng masaya. Ngayon, nung nagpanapalag po ulit, every time na magkikita, ay kuya, kuya. Ayun, kaya hanggang ngayon, kasi mabait talaga eh. Mabait din yung mga yan. Yan, isang pag chinat mo, kumusta? Kuya, kumusta ka? Bigla akong may naalala isa. Ano nga pala naging reaction ni mother mo nung nagbubunga na yung Habok Production? Reaction ng nanay ko, ayun, hindi na siya Minsan sabi niya, kasi mahilig kumanta yun eh. Gawan mo naman ako ng compilation ng mga kanta ko, ng mga Green Grass of Home, mga ganun. Hanggang sa na-appreciate niya na, sige, pag may time, gano'n natin yan. Natuwa din siya, kasi music pa rin eh. Kahit panong pananaw niya, pang-addict. Nag-record siya. Binasa niya sa akin, naka-recorded na sa phone, yung Missing ba yun? Wheezing ba yun? Gusto niya lang, i-compile ko sa isang CD. Sabi ko, sige, pangako ko nga sa kanya yun. Pag wala akong oras. Pero, all goods yung nakita niya naman na, si Levi. Tapos nagugulat na lang siya na kilala na ako ng mga nanay ng nanay pala, yung client ko pala, kakilala niya yung nanay. Yung ganun.
natuwa naman kasi music pa rin talaga eh. Sabi ko nga sa kanya, ito yung ano ko eh. Ito yung nasa buto ko to. Yung habok mo, saan mo na ko eh? Ay, Havoc, ano lang yan eh. Nakita ko lang kasi dati paastigan eh. Paastigan ng dapat malupit ka. Eh nakita ko kasi, ito kasi parang distraction to eh. Nakita ko sa ano. Ito na lang ako, Havoc. Bubulabugin ko kayo. Ayun. Ayun kaya ako nakuha yung Havoc. Pero before that, ano yung ano mo? Dati, Name mo? rap name ko dati nung lumalaban kami ng rap contest, Magler. Parang, blur, parang wala lang, parang napakinggan ko lang na mukhang matindi to ah. Wala akong, hindi ko alam kung ano meaning nun eh. Magler. Tapos na ano ko, ayun, after nung nag-Apocalypse Armada na. Sa Tondo, sila OG Sacred. That time yung tribo. Kasi napapasyal yan kay Kingpin sa hood sa crib ni Kingpin, sa bahay nila Kingpin. Ayan, namit ko sila. Sina Dondi, si Crucial Instinct. Ayan, malupit din. Beatmaker. Mentor namin yan. Beatmaker din yan. What's up? Kung nasan ka mga ngayon? De, yan, si Dondi. Nonoy Garote. Sila Kale ng Caloocan. Nabotas. Sila Kale. Si Kale, ano yun, Maskulados. Ayan yung ano, warlord dyan eh. Pagkasama din namin yan, sila Kale. Ang dami pa eh. Ayan, sina Bradus, nakasama din namin yan. True Kingpin. Sina nasirang Nasty Mac. Yan. Sa Tondo kasi, ang dami. Ang sarap sa Tondo dati. Siguro ngayon din, hindi pa ako nakapapaan. Pero dati, hip-hop dati sa Tondo. Ang ganda. Kaya, kumbaga, meron akong pamasahe, pupunta ako ng Tondo eh. Every weekend eh. Kasi hip-hop ano yan eh. Oo. Si DJ John. Ayan! Dos Talentos. Nabuo yung sundalo ni Evel. 2012. Kasi laganap ang rap contest dito sa Cavite. Sige, ang dami nila. Siguro nasa 20 sila eh. O sige, ano natin, i-divide natin as 5 groups. Kayo yung sundalo ni Evel. Lalaban dito sa parting gentry, lalaban sa ano. Tapos nagkakaroon kami every 3 months yun eh. Meron kami collaboration. Ang haba na Pasit Rock. Sundalo ni Evel. Doon nabuo yung sundalo ni Evel. SNI. Hanggang sa nakilala na. Naggawa, may mga merch na rin noon that time. Ayun. Pero nabuo sila sa mga rap competition. I-spread ko sila. O, doon kayo, ikaw dito ka. Sa mga bago, sa akin Flow G. Hero. Yung Hero, magaling yung Hero. Tapos, gusto ko tong artist na to kasi napaka-flexible niya. Yung flexibility niya, stastak. Galing niya. Genre eh. Napapag-isa niya eh. Kaya niyang gawin. Ayun. Yun yung... Kung meron kang gustong makakulab sa mga bago, sino yun? Sa akin, gusto kong makakulab si Kastak. Gusto ko yung medyo rock na gano'n. Gusto ko, kasi nakita ko sa kanya eh. What if ginagawa yun, tapos papasukan mo yung, ano ba yung bago niyang track na yun? Gusto ko yun. Kung sakasakali. Kung sakali, kung loloobin. Ano yung gusto mong title ng kanta? Parang yung, sorry song na alam mo yung track nila Glock na 6-cycle with 6-cycle mind. Parang gano'n. Kasalanan. Yun, gano'n. Na confession. Para sa'yo, Kois, ano yung pinakamaganda mong sinulat na kanta? Meron akong track na title ay Otaybor, which is ng apelyido ko yun, Robiato. Kasi yung kanta na yun, dun ko naisulat yung kung bakit ko naitayo yung music sa Bulihan, kung bakit ko itinuloy from Kingpin, nandun nakapaloob dun sa Otaybor. Para sa akin yun ang pinaka-favorito ko. Naalala ko, every time nalalaban kami ng rap contest, hindi kami pwedeng hindi tatakbo pauwi. Sa Cavite, laganat din talaga dati na alam mo yung sa amin kasi, sa aming apat, music lang eh. Tapos,
hanggang sa may ibang tropa na sumasama sa amin kasi alam nila na pag uwi namin, alam mo yung inggitan eh. Nananalo kami, yung natalo, aabangan kami. Nangyari nun, hindi namin, meron kaming, may kasabay kami pa uwi na ang pakay pala nila is backupan kami. Kasi alam nila na may aabang sa amin, babarilin kami. Na GMA yun, per contest. Pauwi namin, gulat na lang kami. Paglabas namin ng highway, may pumutok na, pang. Yung katabi ko, bagsak, tinawaan na. Yung pala, sila, sa unahan, kala namin, papalamanin kami. Yung pala, kasama sila para rumisponde sa amin. Alam mo yung mga ganong bagay na ang ano mo lang saya pero nasa bingit na din pala yung buhay mo after Isang nung... pa mo, nasa harap. Yes, oo, totoo yun. Nasa hukay na. Nananakbo kami. Bit-bit ko yung isang sapatos ko kasi nahuhubad. Dati, laganap yun sa Cavite. Riot. Alam mo, part ng kabataan. Ayun lang naman. Pero after nun, pag nakita mo na sa daan, ay, sila pala yun. Hindi ka na rin naanohin. Pero yun, isa sa pinaka-worst na naranasan ko as rapper. May isang project kami na hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Nakakatawa man pero ginawa namin yun. Ako, si Gab, Righteous One, si Dondi, Kingpin, Danger, Half Dead. Siyam kami. Gumawa kami. Sabi ni Kingpin, Tol, gawa kayo ng beat. Si Gab, gumagawa ng beat sa PlayStation eh. PlayStation, tak. Okay na yan. That time, sa Tondo kami nag-record. Ang mahal, 500 per hour. So, anong gaang project natin? Nagawa tayo Glock 9 kila. Oo, ginawa namin yun. Bata pa kami. Parang baka mapakinggan ni Glock 9 to eh. Bakit ba? What if mapakinggan niya? Gawa kami, Glock 9 kila. Siyam kami noon. Grupo nga namin noon, 9th Warriors Assassins. Wow, ang angas, di ba? Ayun, may project po kami ng Havoc Production, Sundalo ni Evel. This coming December, sana makumpleto na yung tracks. Nakaka-3 na kami. Lalabas kami ng mixtape. Ano lang naman, Havoc Production, Sundalo ni Evel. Then, supportahan nyo din yung mga tracks, album na lalabas ni Ra. Aspo 9, meron din siya. Dito sa Cavite. Sana lahat ng clothing line, supportahan din sa Cavite, kay Mob, kay Jonas, Hub Pro, marami pa. Events, ayan, may pinaplano na rin kasi may nakausap namin kaming organizer na at nakapagpaalam na rin kami sa silang municipal. So, eto lang, Vermont, bubulusok ulit kami. May movement pong mangyayari. Sa mga bago, do your thing, just do your thing. Swerte kasi ngayon napakadali na ma-penetrate yung music, mai-spread. Unlike dati, para kang naghahanap ng butas ng kawain sa damuhan. Eh. Ngayon, tuloy-tuloy lang, wag lang mawala yung respeto. Hanggat maaari, wag tira-pasok. Mahalin mo yung ginagawa mo at mamahalin ka niyan. Once again, ako nga pala si Havoc. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood sa Street TV. So, tuloy-tuloy lang po. Sana huwag niyong tigilan ang pagsuporta.